Sa nalalapit na hatol ng Bayan 2025, hindi pa rin nakaligtas ang ilang tumatakbong kandidato na masampahan ng kaso. Yan ang ulat ni Floyd Brands. Sinampahan ng disqualification case sina Masbate Vice Governor Elisa Ko, mga anak niyang sina Representative Richard at Ara Olga Ko at Mayor Fernando Talisik sa Commission on Elections. May kaugnayan ito sa umano'y paggamit ng emergency alert system ng lalawigan para sa kanilang pangangampanya sa hatol ng Bayan 2025. Ang alerto na anyong babala sa sakuna ay naglalaman pala ng mga mensaheng pangangampanya. Samantala, inaasahang mas mapaiigting pa ang hatid na serbisyong medical ng Philippine Children's Medical Center sa Quezon City sa pag-aarangkada ng konstruksyon ng panibagong gusali roon. Kahapon, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang capsule laying at groundbreaking rites ng itatayong 20-story Advanced Pediatric Services Building sa PCMC, na bahagi ng Legacy Specialty Hospitals ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nananatiling matatag ang credit rating ng Pilipinas. Ayon sa ulat, napapanatiling malakas ng bansa ang medium-term growth dahil sa matatag na ekonomiya, mainit na pamamahala sa pinansyal at mga reforma. Kung kaya't nakitaan ng Pilipinas ng stable outlook sa Better Business Bureau o BBB credit rating nito. Inaasa naman ang 5.6% na paglago ng ekonomiya ngayong taon na pinalalakas ng malaking proyekto sa infrastruktura, matatag na remittances at bumababang inflation. Maaari umanong bumaba ang rating kung hihina ang mga polisiyang, ngunit posible rin itong tumaas kung mas mapabuti ang utang, pamahalaan at kita ng bansa. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.